Mga mahal naming lolo at lola, mga SSS pensioners, retirees at mga pamilyang umaalalay sa ating mga senior citizens. Pakinggan po ninyo ito ng mabuti. Kapag ang pinag-uusapan ay ATM, pension account, bank card at bagong rules, hindi po ito maliit na bagay. Dahil para sa maraming pensioner, ang ATM card ay hindi lamang isang plastic card. Ito ang daan papunta sa buwanang pensyon. Ito ang ginagamit para makabili ng gamot, bigas, ulam, pambayad sa kuryente, tubig at pamasahe papunta sa check-up. Kaya kung may balita na simula Hunyo 1, 2026 ay may bagong ATM rules na ipatutupad kaugnay ng SSS o pension payment, hindi po dapat ito basta-basta baliwalain. Hindi rin po dapat agad magpanik. Ang dapat nating gawin ay intindihin, i-verify at ihanda ang sarili. Lalo na ang ating mga senior citizens na umaasa sa ATM para makuha ang kanilang pensyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang bagong ATM rules. Sino ang maaring maapektuhan? Ano ang dapat i-check sa inyong ATM o bank account? Ano ang kailangang ihanda? At paano maiiwasan ang mga scammer na gumagamit ng salitang ATM update, SSS verification o pension release para makapanloko? Pero bago ang lahat, malinaw po muna, ang video na ito ay para sa impormasyon lamang at hindi kapalit ng opisyal na abiso mula sa ahensya. Kung may particular na rule, date o instruction na makakaapekto sa inyong pension account, mas mabuting i-check ito sa official SSS channels, sa inyong bank, sa verified government page, hotline o mismong branch. Huwag po tayong aasa sa random text, private message o link na hindi kilala. Marami po sa ating mga senior citizens ang hindi nasanay sa mabilis na pagbabago ng banking system. Dati sapat na ang passbook, pila sa teller or simpleng ATM withdrawal. Ngayon, may online banking, card replacement, biometric verification, account updating, PIN security, ATM limits, e-wallet, bank advisory at kung ano-ano pang terms na nakakalito pakinggan. Kaya kapag may bagong ATM rules, natural lamang na magtanong ang pensioner, kailangan ko bang palitan ang ATM ko? Makukuha ko pa ba ang pension ko? May deadline ba ito? Kailangan ba pumunta sa SSS? Sa bank ba dapat magtanong? Paano kung hindi ako marunong gumamit ng online app? Paano kung nasa probinsya ako at malayo ang branch? Ito po ang mga tanong na dapat sagutin ng malinaw, maayos at hindi nakakatakot. Dahil ang tunay na public service update ay hindi dapat nagpapagulo sa isip ng senior, dapat ito ay nagbibigay ng direksyon. Ang layunin natin sa video na ito ay paghiwalayin ang mga dapat bantayan, mga dapat i-verify, mga posibleng requirement, mga practical steps at mga babala laban sa scam. Hindi po tayo gagawa ng pekeng garantiya. Hindi po natin sasabihin na lahat ay may parehong sitwasyon. Ang bawat pensioner ay maaaring may iba't ibang bank, iba't ibang account status at iba't ibang requirement depende sa record. Kaya kung kayo po ay SSS pensioner, GSIS pensioner, senior citizen na may ATM pension account, anak o apo na tumutulong kay nanay o tatay, manatili po hanggang dulo dahil mamaya bibigyan natin kayo ng simpleng checklist na pwedeng sundin bago at pagkatapos ng Hunyo 1, 2026. Ngayon, himayin natin ang pamagat babala sa SSS simula Hunyo 1, 2026, bagong ATM rules ipatutupad. Kapag narinig ang salitang babala, minsan kinakabahan agad ang mga pensioner. Pero ang babala ay hindi laging ibig sabihin masamang balita. Minsan, babala ito para maghanda. Babala para hindi ma-delay. Babala para hindi ma-scam. Babala para hindi ma-block ang card. Babala para hindi magkamali sa pag-withdraw o pag-update ng account. Ang bagong ATM rules ay maaaring tumukoy sa ilang klase ng pagbabago. Halimbawa, maaaring may update sa card security. Maaaring may instruction tungkol sa old ATM card replacement. Maaaring may bagong paraan ng verification sa bank. Maaaring may pagbabago sa withdrawal limit, account status checking, PIN protection, o requirements kapag expired, damaged, o dormant ang card. Maaaring may bagong reminder sa mga pensioner tungkol sa account updating para masigurong tuloy-tuloy ang pensyon. Pero dahil ang pamagat ay may check na date na Hunyo 1,
2026, mahalagang sabihin na ang ganitong detalye ay kailangang i-verify sa official SSS advisory o sa bank na gamit ninyo. Hindi lahat ng bank ay pare-pareho ang proseso. Hindi rin lahat ng pensioner ay pare-pareho ang account. Kaya kung may narinig kayo na bagong ATM rule, huwag agad magdesisyon batay lamang sa social media post. Hanapin ang official source. Sa simpleng salita, ang ATM rules ay mga patakaran kung paano gagamitin, i-update, protektahan, at panatilihing active ang inyong ATM o bank account kung saan pumapasok ang pensyon. Kapag maayos ang account, mas mataas ang chance na tuloy-tuloy ang pagpasok ng pension. Kapag may problema sa account, maaaring magkaroon ng delay, failed crediting, blocked card, declined withdrawal, o kailangan pang pumunta sa branch. At dito, pumapasok ang mahalagang tanong. Kung pensyon ninyo ang nakasalalay, handa ba ang inyong ATM card at bank account sa anumang bagong patakaran? Sino-sino po ang dapat makinig sa ganitong update? Una, ang mga SSS retirement pensioners na tumatanggap ng buwanang pensyon sa ATM or bank account. Kayo po ang unang dapat mag-check kung active ang inyong account, gumagana ang ATM card, tama ang bank details at updated ang inyong record. Pangalawa, ang survivorship pensioners. Kung kayo po ay tumatanggap ng pensyon bilang benepisyar ng namayapang miyembro o pensioner, mahalaga rin na maayos ang account ninyo. May mga pagkakataon na kapag may record update, confirmation o document issue, maaaring maapektuhan ang payment. Kaya huwag ipagwalang bahala ang mga bank at SSS reminders. Pangatlo, ang disability pensioners. Kung kayo po ay tumatanggap ng disability pension, maaaring mas mahirap para sa inyo ang pumunta sa branch. Kaya mas importante na maaga pa lang ay alam na ninyo kung kailangan bang mag-update ng card, account, contact number o documents. Huwag hintayin na mismong araw ng pangangailangan sa kapalang gagalaw. Pang-apat, ang mga senior citizens na 60 taong gulang pataas na gumagamit ng ATM para sa anumang government benefit, pensyon, ayuda o financial support. Kahit hindi lahat ay SSS pensioner, ang mga paalala tungkol sa ATM safety, scam protection at account updating ay mahalaga pa rin. Panglima, ang mga GSIS pensioners at retirees. Bagaman ang pamagat ay nakatuon sa SSS, maraming prinsipyo ang pareho: active bank account, tamang payment channel, updated record, at pag-iingat sa scam. Pero para sa specific GSIS rules, dapat pa rin kayong mag-verify sa official GSIS channels. Pang-anim, ang mga anak, apo, pamangkin at tagapag-alaga. Kayo po ang madalas nakakaintindi ng online banking, text alerts, email at digital forms. Maraming senior ang nahihiya magtanong kapag hindi nila maintindihan ang ATM message o bank notice. Kaya kayo ang dapat maging gabay, hindi taga-sermon. Tulungan sila ng may respeto. At panghuli, ang mga bagong pensioner. Kung bago pa lang pumapasok ang pensyon ninyo, mas kailangan ninyong siguraduhin na tama ang account details, hindi dormant ang bank account at alam ninyo kung paano gamitin ang ATM ng ligtas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga posibleng requirements o bagay na kailangang i-check kaugnay ng bagong ATM rules. Una, active bank account. Ito po ang pinaka-basic. Kung ang account ninyo ay hindi nagagamit ng matagal, maaaring maging dormant depende sa bank policy. Kapag dormant ang account, maaaring hindi ninyo basta ma-withdraw ang pera o maaaring kailanganin munang i-reactivate sa branch. Kaya kung doon pumapasok ang pension, siguraduhing active ito. Pangalawa, gumaganang ATM card. Tingnan kung sira na ba ang card, gasgas na ang chip o magnetic strip, expired na ba kung may expiry date, o madalas na bang nade-decline sa machine. Kung may problema, huwag na hintayin ang araw ng pension withdrawal. Magtanong na agad sa bank kung kailangan palitan. Pangatlo, tamang PIN. Maraming senior ang nakakalimot ng PIN dahil bihira lang gumamit ng ATM. May iba naman na isinusulat ang PIN sa likod ng card, sa papel, sa wallet, o sinasabi sa kapitbahay na tumutulong mag-withdraw. Delikado po ito. Ang PIN ay parang susi ng inyong pera. Kapag nakuha ito ng maling tao, maaaring maubos ang laman ng account. Pang-apat, updated contact number. Kung may bank alert, OTP, o security notification,
Madalas ito ipinapadala sa registered mobile number. Kung lumana ang number, wala ang SIM o ibang tao na ang may hawak, malaking problema ito. Maaaring hindi ninyo matanggap ang notice o, worse, ibang tao ang makatanggap ng sensitive information. Panglima, valid ID. Kapag pupunta sa bank o SSS branch para mag-update, karaniwang hahanapan kayo ng valid ID. Maaaring senior citizen ID, national ID kung available, passport, driver's license, UMID kung meron o iba pang accepted ID. Magdala ng original at photocopy. Pang-anim, updated SSS records. Kung may mali sa pangalan, birth date, civil status, address o contact number, maaari itong magdulot ng aberya sa future transactions. Hindi man agad maapektuhan ang ATM, maaaring maapektuhan ang verification o document processing. Pangpito, annual confirmation of pensioners o ACOP kung applicable. Hindi lahat ng pensioner ay pareho ang requirement. Pero kung kabilang kayo sa kailangang mag-comply, huwag itong balewalain. Kung hindi sigurado, magtanong sa official SSS channel. Pangwalo, bank o e-wallet payment channel update kung applicable. Kung lumipat kayo ng bank, nagpalit ng account o nagkaroon ng issue sa disbursement channel, kailangan sundin ang tamang proseso. Huwag basta ipasa ang bank details sa hindi kilalang tao. Pangsiyam, official reference numbers o receipts. Kapag may transaction kayo sa bank o SSS, humingi ng reference number, acknowledgement o proof kung available. Itago ito sa folder para may record kayo. Pang-sampu, trusted family contact. Hindi ito official requirement pero napakahalaga sa practical life. Dapat may isang anak, apo o kamag-anak na nakakaalam kung paano kayo tutulungan kapag may ATM issue. Pero tandaan, kahit trusted family member, hindi kailangang ibigay ang ATM PIN kung hindi naman kailangan. Ang dapat ibahagi ay impormasyon kung saan pupunta, anong branch, at anong documents ang kailangan. Ngayon, bigyan natin kayo ng step-by-step guide na madaling sundin. Isipin po ninyo ito bilang simpleng paghahanda bago dumating o ipatupad ang anumang bagong ATM rule sa Hunyo 1, 2026. Unang hakbang, tingnan ang inyong ATM card ngayon pa lang. Hawakan ang card, basahin kung may expiry date. Tingnan kung may bitak, kung kupas na, kung sira ang chip, o kung madalas nang ayaw tanggapin ng ATM machine. Kung mukhang may problema, pumunta o tumawag sa bank para magtanong tungkol sa replacement. Ikalawang hakbang, i-check kung active ang inyong account. Hindi kailangang mag-withdraw ng malaking halaga. Maaari ninyong tingnan ang balance sa ATM, bank app kung marunong, passbook kung meron o magtanong sa bank. Kung hindi na ninyo nagagamit ang account, alamin kung active pa ito. Ikatlong hakbang, siguraduhin na alam ninyo ang tamang PIN. Huwag itong isulat sa card o sa papel na kasama ng wallet. Kung kinakailangan maghanap ng mas ligtas na paraan para maalala ito. Huwag ibigay sa taong hindi lubos na pinagkakatiwalaan. Kung kailangang magpatulong sa withdrawal, mas mabuting kasama kayo mismo at kayo ang magtatakip ng keypad habang nagpipin. Ika-4 na hakbang, i-update ang contact number kung lumana. Kung hindi ninyo na ginagamit ang number na nakarehistro sa bank o SSS, maaaring mahirapan kayo sa verification. Magdala ng valid ID sa bank at itanong ang tamang proseso. Ika-5 hakbang, i-check ang MyTuldok SSS account kung meron. Kung hindi ninyo kayang mag-login, magpatulong sa trusted family member. Pero huwag ibigay ang password sa random online helper o sa nagme-message sa Facebook. Ika-6 na hakbang, maghanda ng documents. Ilagay sa isang envelope o folder ang valid ID, photocopy, bank account details, SSS number kung kailangan sa inquiry, old ATM card kung ipapapalit at anumang official notice na natanggap ninyo. Ika-7 hakbang, kung may natanggap na text tungkol sa ATM update, huwag agad mag-click. Basahin muna. Tingnan kung official ba ang sender. Tingnan kung humihingi ba ng OTP, password, PIN, o bank details. Kapag humihingi ng ganyan, magduda agad. Ika-8 hakbang, kung may delay sa pensyon pagkatapos ng bagong rule, huwag agad maniwala sa taong magsasabing kaya niyang ayusin kapalit ng bayad. Una, i-check ang bank. Pangalawa, i-check ang SSS.
Pangatlo, alamin kung may failed crediting o account issue. Pang-apat, sundin lamang ang official process. Ikasiyam na hakbang, kung mali ang record ninyo, simulan ng ipaayos. Huwag na hintayin na may bagong rule bago kumilos. Mali sa pangalan, birth date, civil status, address at contact number, lahat ng ito ay maaaring maging sagabal sa verification. Ikasampung hakbang, gumawa ng maliit na notebook. Isulat doon ang branch ng bank, hotline, date ng last update, date ng last pension received at pangalan ng nakausap sa official transaction. Huwag isulat ang PIN, password o OTP. Para mas malinaw po, magbigay tayo ng ilang realistic examples. Fictional po ang mga pangalan pero ang sitwasyon ay madalas nang nangyayari sa tunay na buhay. Halimbawa, si Lola Nena ay 70 taong gulang at tumatanggap ng SSS pension sa ATM. Tuwing unang bahagi ng buwan, pumupunta siya sa ATM kasama ang kapitbahay. Isang araw, may nagsabi sa kanya na simula Hunyo 1, 2026, may bagong ATM rule daw at kailangan niyang i-register ulit ang card sa isang link. Kinabahan si Lola Nena dahil ayaw niyang madelay ang pensyon. Mabuti na lang tinawag muna niya ang kanyang apo. Nang tingnan ng apo ang link, napansin nilang hindi ito official website at humihingi agad ng SSS number, ATM number, PIN at OTP. Hindi nila sinagutan. Sa halip, pumunta sila sa bank at nagtanong kung may official advisory. Doon nila nalaman kung ano ang tamang proseso para sa account checking. Ang aral kay Lola Nena, kapag ATM at pensyon ang usapan, huwag agad mag-click. Mas mabuti ang ilang minutong pag-verify kaysa mawalan ng pensyon dahil sa scam. Ikalawang halimbawa, si Tatay Ramon ay 70 taong gulang. Matagal na niyang ginagamit ang ATM card pero sira na ang gilid at minsan hindi binabasa ng machine. Akala niya okay lang dahil gumagana pa naman paminsan-minsan. Nang dumating ang panahon na kailangan niyang mag-withdraw para bumili ng gamot, biglang ayaw na tanggapin ng ATM ang card. Napilitan siyang pumunta sa bank ng pagod, gutom at kinakabahan. Kung na-check niya sana ng mas maaga ang card condition, napalitan niya sana bago pa dumating ang araw ng pangangailangan. Ang aral kay Tatay Ramon, huwag hintayin na tuluyang masira ang card. Kapag pensyon ang nakasalalay, maghanda bago magkaroon ng emergency. Ikatlong halimbawa, si Lola Carmen ay survivorship pensioner. Pumasok naman ang pensyon niya sa account pero hindi niya ma-withdraw dahil nakalimutan niya ang PIN. Dahil nahihiya siya, ang kapitbahay ang tinanong niya, may nag-alok na tutulong daw basta ibigay ang card at ilang detalye. Mabuti na lang nagdesisyon siyang kausapin muna ang anak. Sinamahan siya sa bank, dala ang valid ID, at sinunod nila ang tamang proseso para sa PIN reset o card concern depende sa bank rules. Hindi niya ibinigay ang PIN sa ibang tao. Hindi rin niya pinayagan na may ibang humawak ng card nang walang malinaw na dahilan. Ang aral kay Lola Carmen, kapag nakalimutan ng PIN, bank ang kausapin, hindi random helper. Ang hiya ay pansamantala, pero ang pagkawala ng pera ay mabigat. Ikaapat na halimbawa, si Mang Eduardo ay dating manggagawa at ngayon ay umaasa sa buwanang pensyon. Ang contact number niya sa SSS at bank ay luma na. Nang may security notice, hindi niya natanggap. Nang kailangan ng verification, nahirapan siya dahil hindi updated ang number. Inabot siya ng ilang araw bago maayos. Ang aral kay Mang Eduardo, ang cellphone number ay hindi simpleng detalye. Ito ay bahagi ng security ng account. Kung lumana, ipa-update ng maaga. Ngayon, pag-usapan natin ng mas seryoso ang scam warning. Mga lolo at lola, mga pensioners at mga pamilya, tuwing may bagong rule, bagong date, bagong ATM advisory o bagong pension update, may mga manloloko na umaaligid. Alam nila na nag-aalala ang senior kapag sinabi ang salitang deadline, ATM blocked, pension hold o account verification. Ginagamit nila ang takot para mapilit kayong magbigay ng impormasyon. Una, huwag kailanman ibigay ang ATM PIN. Kahit sino pa ang tumawag, kahit sabihin pang taga-bank o taga-ahensya, hindi dapat hinihingi ang PIN. Ang tunay na bank staff ay hindi humingi ng PIN para i-verify kayo. Pangalawa, huwag ibigay ang OTP. Ang OTP ay parang digital key. Kapag ibinigay ninyo ito, maaaring makapasok ang scammer sa account o transaction ninyo.
Kung may tumawag at sinabing kailangan nilang OTP para hindi ma-block ang pension, malaking red flag po yan. Pangatlo, huwag ibigay ang password ng online banking o may SSS account. Kung may problema, kayo mismo o trusted family member ang dapat mag-login sa official website o app, hindi stranger. Pang-apat, huwag mag-click ng link na nagsasabing ATM Update Now, SSS Pension Claim, Hunyo 1 Rule Registration o Verify within 24 na oras kung hindi ito galing sa official source. Madalas, ang scam link ay ginagaya ang logo ng bank o ahensya. Panglima, huwag magpadala ng litrato ng ATM card, valid ID, selfie o bank document sa hindi kilalang tao. Maaaring gamitin ito sa panluloko. Pang-anim, huwag magbayad ng processing fee para hindi ma-delay ang pensyon. Kung may magsabing kailangan ng bayad para ma-update ang ATM, huwag agad maniwala. Magtanong sa bank o SSS branch. Ang fixer ay madalas gumagamit ng takot para kumita. Pang-pito, mag-ingat sa mga social media comments. May mga tao na magko-comment ng PM me, tutulungan kita o i-message mo ako para sa mabilis na release. Huwag magpadala ng details sa strangers. Pangwalo, kapag minamadali kayo, huminto muna. Sabihin, magve-verify muna ako sa anak ko o tatawag muna ako sa bank. Ang tunay na proseso ay hindi dapat nakabase sa panic. Pangsyam, kung may tumawag at alam ang pangalan ninyo, huwag agad maniwala. Minsan may personal details na nakuha na ang scammer sa ibang paraan. Kahit alam nila ang pangalan ninyo, hindi ibig sabihin official sila. Pang-10, kung nalilito kayo, humingi ng tulong sa pamilya o pumunta sa official branch. Mas mabuting magtanong kaysa mapahamak. Ngayon, kausapin natin ang mga anak, apo at pamilya ng ating senior citizens. Kayo po ang mahalagang bahagi ng proteksyon. Maraming senior ang hindi nagsasabi kapag may natanggap silang text. Minsan akala nila istorbo sila, minsan nahihiya silang aminin na hindi nila maintindihan, minsan natatakot silang mapagalitan. Kaya kung may bagong ATM rule o bank advisory, huwag din ninyong hintayin na si nanay o tatay pa ang mag-isang magdesisyon. Tanungin sila ng mahinahon. Nay, gumagana pa ba ATM mo? Tay, alam mo pa ba PIN mo? Lola, may nag-text ba sa'yo tungkol sa pensyon? Lolo, may tumawag ba na humihingi ng OTP? Huwag silang pagalitan agad kung may malapit na silang mapindot. Sa halip, sabihin, mabuti sinabi mo sa akin, i-check natin. Kapag napahiya ang senior, baka sa susunod itago na nila ang nangyari. Pero kapag naramdaman nilang safe silang magtanong, mas madali silang mapoprotektahan. Tulungan silang gumawa ng pension folder. Tulungan silang maglista ng official hotline. Tulungan silang i-update ang contact number kung kailangan. Samahan sila sa bank kung may card replacement. I-explain sa kanila na ang PIN at OTP ay hindi ibinibigay kahit kanino. Kung may family group chat, maglagay ng simpleng reminder. Kapag may text tungkol sa ATM, SSS, pension o bank, screenshot muna at ipakita sa family bago mag-click. Napakasimple nito pero maaaring makaligtas sa malaking problema. Tandaan po natin, ang pensyon ng senior ay hindi lang pera nila. Ito rin ang seguridad, dignidad at kapayapaan ng loob nila. Kapag nawala yon dahil sa scam o delay, buong pamilya ang apektado.